So mga kababayan ko, alam nyo ba? Siguro hindi pa. Pero sasabihin ko sa inyo ngayon to. Ano ho? Sa mga nakapanood kanina ng impeachment trial, kahit hindi ako nakapag-live stream, nakasubaybay naman ako. At alam na alam ko rin na alam ng mga abogado ni Sara Duterte na ang haharap na ay si Gina Acosta, yung Special Disbursing Officer ng OBP. Maliwanag. Ngayon, ito ang kapansin-pansin mga kaiksena. Dahil alam nila na matindi ang bibitawan ng hostile witness na ito, ay gumawa ng diversionary tactic ang mga animal. Hindi pala, itong si bangag na si Sara Duterte. Paano mo naman nasabi? Basang-basa ko na ang kanyang galawan. Matagal na panahon na. Dahil ganito talaga sa tuwing papansin ninyo mga kaiksena ha, na kapag merong matinding nangyayaring kapalpakan, kahihiyan, mga issue na talagang sumasambulat sa pagmumukha ng bangag na si Sara Duterte, asahan nyo may kasunod na pang-divert ng issue o diversionary tactic na ginagawa. Ano yun, Direk? Ano pa nga ba? Di yung pagsasampa ng panibagong perjury case kay Ramil Madriaga. Boom! Paano mo naman nasabi? Alam nyo ba, o malamang hindi na naman, alam nyo ba mga kababayan ko, na talagang may halong paninindak, may halong pananakot itong ginagawa nitong bangag na si Sara Duterte. Bakit? Napakalakas na ebidensya o napakalakas na witness ni Ramil Madriaga na mas lalong magdidiin sa kanya. Kanina lang po, kung napansin nyo, doon sa binitawan ni Miss Gina Acosta, durog na parang powder Johnson & Johnson na pulbos. Boom! At kung isa kang DDS at hindi ka pa rin talaga maantig at hindi ka pa rin maniwala sa mga naririnig at nakikita mo, talagang malala na talaga ang karamdaman mo. Boom! Malala na talaga ang pag-uutak mo. Maliwanag na sinabi ho doon na hindi pwedeng sino man ang hahawak ng pera kung hindi yung disbursing officer lamang. At hindi pwedeng kunin ng kahit sino. Diba? Katulad na lang nung sinatawag na si Chief Security sila Chika. Boom! So eto mga kaiksena ha, pansinin nyo to ha. Nag-file ng panibagong kaso. Eto, pakinggan nyo. Naghain ng panibagong perjury complaint si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ng bise. Ang reklamo, inihain ng bise. Itong putang inantong si Sara Duterte bagang, ang kapal ng mukha, ano? Pagka sa mga ganyang galawan, sampa ng kaso, di ba? Pumunta doon at sumama sa kapatid sa kaso niya, kayang-kaya niyang pumunta, umattend. Pero pagdating sa usapan sa sarili niyang kaso, bading! Di ba? Hindi niya kaya. Anong sabi ni Marcoleta doon sa ipinost ko mga kababayan ko sa page? Paparinig ko sa inyo Paparinig ko sa inyo. Gantong-ganto si Sara Duterte. Kung ano yung sinabi ni Marcoleta, ganun na ganun. Parinig natin Basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang humahabol. Narinig nyo? Ginagamit pa talaga nila yung salita ng Diyos o sa Biblia. Kagaya ng putang inantong si Alan Petra. Boom! At itong si Marcoleta. Anong sabi daw? Ang taong masama.
ulitin natin ha. Ay hindi nagtatago kahit walang humahabol. Mamaya. Copyright tayo dyan. Hindi ho ba napakaliwanag nun? Si Sarah, kailan pa ho natin yan nakitang humarap talaga ng buong tapang at buong puso? Meron siyang ginawang pagharap, pero anong ginawa po? Hindi naman sumunod sa proseso. Hindi nag-under oath. So, doon sa pagpapanggap ni Marcoleta na pagiging banal at gumamit pa ng biblical words, no? Sino ba pinatamaan mo doon? Hindi ba? Di si Sarah din. Boom! Ang kapal ng pagmumukha talaga nitong putang ina si Bangag Sara Duterte, no? Pagkakaso mo, duwag. Pagka naman magpapail ka ng kaso, nandiyan ka, pabida ka. At yan nga po yung sinasabi ko at basang-basa ko na yan ay nananakot, naninindak o para impluwensyahan, di ba? Ganun kasimple lang yan mga kababayan ko at para ma-divert yung sinabi ni Gina Acosta kanina sa impeachment at mabigyan ng pansin itong mismong pagpunta ni Sara Duterte at pagpapail ng panibagong perjury. Panibago? Bakit? Di ba? Jackie or Kat, maraming salamat. Thank you po. Yeah, baby! Tuloy natin. Sa Taguig Prosecutor's Office, kaugnay na Tagig lang yan, oh. Ang lapit-lapit na yan sa Senado. Ang lapit-lapit na yan para umattend ka ng hearing. Di ba? Anong sabi nung kanyang kirat na abogado? Na dadalo daw si Sara Duterte pag kinakailangan? Sa tingin mo, sa tingin nyo, hindi pa ba kinakailangan na humarap siya doon? Kahit man lang suportahan niya o makita ng mga defense lawyer niya at mga empleyado niya na nandun siya sa likod, sumusuporta. Hindi Nagtatago, di ba? May pa-bloodbath ka pa ina mo. Saksakan ka ng hindot. Nasaan ba yung tubo? Tabuhin ka ni Egg Silog dyan eh. Tuloy natin. ng supplemental affidavit ni Madriaga noong April 11, 2026. Matatanda ang sinabi ni Madriaga noon na nag-deliver daw siya ng mga bag ng pera sa utos ng bise. Diyan kasi pwedeng kumonekta yon, di ba? Na sinabi, winidraw yung pera, pinasa ni Acosta kay La Chica, si La Chica pinasa kay Madriaga. Sino daw may utos? Walang iba kundi yung putang inang Vice President. Na si Sara Duterte ang bangag. Liwanag, di ba? Bagay na itinanggi naman ni Duterte. Ayon sa kanyang abogado, isinampan nila ang reklamo upang mapanagot si Madriaga at maipakita ang anyay malis. Mapanagot ni, hindi nga kayo makapunta. Hindi nga kayo makapagpakita, mapanagot pa. Inantong mga to. Seryoso to lang basihang tangkang pagpapa-impeach sa bise. Hindi seryoso at walang basehan. Paano pa kaya yung mga kaso at may mga testigo at may basihan laban kay Sara Duterte? Anong tawag doon? Ano pang tawag doon sa inyo? 'Di ba? Do you agree? Ako malinaw na diversionary tactic to at pangaharas at panggigipit po pananakot para sa sitwasyon ni Ramil Madriaga. Si Sara pala yung weak, ibinibintang lang nila sa iba. Yun nga po talaga ang sakit ng mga DD shit. Kagaya ng isang, kanina may napanood ako, may nagpasa sa Facebook page. Mamaya try natin panoorin na tawag dito, ang mga bangag daw at ang mga BBM vloggers, troll supporters daw, wala daw makain. At ang mga DDS daw, masasarap ang pagkain, matatalino daw, at magaganda. Hello! Di ba, Ryan Kulit? Hi, salamat. Umabot kahit super late na ako. Sana safe ka po sa baha, Direk. Safe pa naman, Direk, at lahat ng followers mo buong hapon naghihintay. Tara, McDo po tayo. Ano ko? Spicy chicken ako, 2. Boom! 2 agad?
Oo, sarap kaya pag maanghang ang manok, tas mainit pa, tas malaki. Nako. Dahil dyan, Ryan Kulit, maraming salamat. Halika na, sabay tayo. Thank you. Yeah, baby! Ay, nako. Di ba? Oh, sige, tuloy natin. Oh, tanong ko lang po sa inyo, do you agree? Pwede naman di kayo mag-agree, pwedeng agree. Agree ba kayo na ito ay isang diversionary tactic, pananakot, pangaharas, at pang-intimidate para kay Ramil Madriaga? Oh. Okay? O, ngayon, puntahan natin susunod na topic. O, type action. Let's go sa go.